Kumustahin naman natin ang naging takbo ng unang araw ng kilos protesta ng Transport Group na Piston ngayong Huwebes. Ang transport strike sa NCR, tinutukan ni Judea Bernardo. Judea. Tahimik at payapang nairaos sa kabila ng mabibigat na panawagan ang unang araw ng kilos protesta ng Transport Group Piston kasama ang iba pang operator at commuter upang ipanawagan ang mga posibleng hakbang na maaaring makapagpaluwag sa takbo ng ekonomiya ngayong panahon ng oil crisis. Ganito inilarawan ni Philippine National Spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo ang transport strike na ikinasa ng grupo ng mga tsuper at operators ngayong Huwebes sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Sa ngayon po nananatiling tahimik at payapa yung ongoing na transport strike. May mga na-monitor tayo at na-report na mga nagsimula at mga agad din naman natapos. Sa kabuuan, nationwide ang inilatag natin na deployment ay umabot sa 50,000 plus. At sa Metro Manila alone, from 9,900 nakita naman ng NCRPO na hindi naman kinakailangan yung ganong karami. Kaya ibinaba nila yung bilang sa 9,200 plus lang. At sa utos ng ating GPNP, na pinaabot niya sa 1,300 yung ating mga PNP assets or mobility na kung saan sinabi niya na ito ay maglilibering sakay sa ating mga kababayan kaugnay nga ng ongoing na transport strike. Binigyang diin ni Tuanyo na suportado ng pulisya ang ganitong aktibidad ng taong bayan hanggat mananatili itong payapa at naaayon sa batas. Sinabi rin ni Tuanyo na binabaan din ang deployment sa Metro Manila na nasa 9,200 mula sa 9,900 dahil nakita ng National Capital Region Police Office na hindi kailangan ng ganitong karaming pulis. Ito kasi ang binantayang aktibidad ng pulisya ngayong araw, kung saan sa pangunguna ng Piston President na si Camo D. Floranda, sabay-sabay na nagkilos protesta ang mga tsuper at operator upang ipanawagan ang tatlong pangunahing bagay. Pagtatanggal ng Value-Added Tax o VAT at Excise Tax na agad makakabawas ng 20 pesos sa kada litro ng diesel. Pagkakaroon ng fare hike na 5 pesos at ang pagbabasura sa Oil Deregulation Law na nagbibigay ng buong kalayaan na magdikta sa mga pribadong kartel ng langis. Kasama sa mga nagprotesta ang mga jeepney driver na may rutang Cubao-Quiapo, Cubao-Divisoria at iba pang sektor kagaya ng Pambansang Minorya at grupo ng mga kababaihan mula sa Gabriela. Sa bahagi ng E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City, nagpahayag ng pagkadismaya si Alan Figueroa sa aniyay kakulangan ng gobyerno na tugunan ang lumalalang tensyon sa ekonomiya dahil sa nagtataasang presyo ng langis. Simula po noong February March 10 hanggang March 17 bago kami nagwelga, bumabiyay kami, wala kaming kinikita eh. Dahil nga po napupunta sa produkto. Bumiyay kami, hindi kami kikita. Magwewelga kami, wala rin kaming kita. Saan kami pupunta? Magwelga na lang kami, di ba? Para may parating namin sa gobyerno yung aming kahilingan. Paliwanag naman ni Camo D, hindi mauubos ang ganitong pagkilos protesta kung hindi naman nakikinig ang gobyerno. Ngayong araw ay tuloy-tuloy yung ating mga masaperya sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region at sa mga rehiyon. At mamayang ganap na alas 4 ng hapon ay magkakaroon tayo ng program dito sa Welcome Rotunda at magkakaroon tayo ng preskon, pag-uulat kaugnay ito sa mga status. At ito ay magdidire-diretso at bukas ay tayo ay magmamarcha mula dito sa Welcome Rotunda patungo sa Mindula. Binigyang diin ni Floranda na patuloy na ipaglalaban ng mga tsuper ang kanilang karapatan, hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para sa bawat mamayang Pilipino na patuloy na umaaray dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Mula rito sa Welcome Rotunda, Quezon City, ako po si Judea Bernardo para sa DA Patrol. Maraming salamat, Judea Bernardo. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang iba't ibang paraan para mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa panayam sa Mariveles, Bataan, tiniyak ng punong ehekutibo na target ng gobyerno na palawakin ang subsidy assistance sa mga apektadong sektor. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahirap matukoy ang magiging direksyon ng presyo ng langis, ngunit tiniyak niya na sapat ang supply ng langis at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sa kasalukuyan, naghahanap na anya ang pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng langis upang mabawasan ang pagdepende sa Middle East at matiyak ang tuloy-tuloy na
na supply. Hahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. Habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, bawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalong-lalo na parating ang Holy Week. Nag-deploy ang pamahalaan ng mga bus para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter na apektado ng transport strike alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Department of Transportation, ang mga bus ay mula sa mga ahensya ng Office of the President, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Iniaalok ang free bus ride sa mga pasaherong may rutang Quiapo hanggang Welcome Rotonda, Welcome Rotonda hanggang Cubao, Nagtahan hanggang Cubao, TAF UN hanggang PITX o PITEX at Loton hanggang PITEX mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May libreng sakay din ng Quezon City Police District sa Pilcoa, Quezon City. Nagkasa ng malawakang transport strike ang iba't ibang transport group kabilang ang Piston dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Giit ng grupo, agarang aksyon ng pamahalaan, partikular sa pagtanggal ng excise tax sa petrolyo upang mapababa ang presyo.